Yan mga bossing, ano ba ang mga nangyayari na ngayon sa bayan natin? Ay kahapon. Kahapon nga pala nagkalat ang mukha ko. Dami nag-message sa akin. Oy, Boss Dada, nagkalat na naman ang mukha mo sa sa TV. Sa mga balita daw ng GMA, ng ABS. Siyempre, alam mo, pambansang chismoso to eh. Si Boss Dada, pambansang chismoso. Siyempre, nabalitaan natin si Congressman Arnie Tevez ay ibinalik na sa Pilipinas. At nandoon tayo para umusyoso mga bossing at tayo ay pumunta kay Attorney Topacio para siya ay makapanayam, matanong tungkol sa mga nangyari kay Congressman Arnie Tevez dyan sa Timor-Leste. Well, meron pang mga supposedly, parang yung nangyari kay Congressman Arnie Tevez, yung halos parang nangyari rin kay Pangulong Duterte, minus hindi Timor-Leste si Arnie Tevez. Siya ay hindi taga Timor-Leste. Pero halos ganun din yung nangyari. Kasi supposedly mga bossing, hindi ba parang ang nangyari dininay yung kanyang asylum request. Kasi meron siyang request for asylum, dininay yun. Pero may mga motions pa naman yan. Dininay yung kanyang asylum. Agad-agad nung siya pinaalis ng Timor-Leste, syempre, saan siya pupunta? Hindi ba? Wala nga siyang passport. Dahil kinansila ng bansang Pilipinas yung kanyang passport. So, hindi siya makakapunta sa ibang bansa. And, of course, mahirap siyang mag-establish na naman dun. Kasi the reason why he's running and the reason why he's not going back to the Philippines is because meron nga daw threat sa buhay niya. Kaya nga ang remedy niya is mag-asylum and then excuse me po, kapag wala na yung kanyang mga kalaban sa politika, yung mga satanas, demonyo sa Pilipinas, babalik siya dito para harapin kung ano man yung mga kinakaso sa kanya. So, inaresto siya ng mga immigrations ng Timor-Leste nang walang proper documents kasi, and then supposedly haharap siya sa korte and then the court will decide kung siya ba'y pauwi na o hindi. Kasi nga mayroon pang mga legal remedies yan. Kasi po ang asylum, mga bossing, it's a parang humanitarian kumbaga option yan, as yung karapatan mo yan bilang tao, and lahat ng bansa, almost lahat ng bansa ay merong mga proseso ng asylum. Halimbawa kung nasan ka man nandoon, kapag ikaw ay nag-file ng asylum doon, basta kahit hindi pa nadidinay yung asylum mo, basta ikaw ay nag-file ng asylum, by law ng United Nations, protektado ka na ng batas o ng bansa kung saan ka nagfa-file ng asylum. So dapat ganun. But dito sa instance ni Kong Tevez, mukhang na pressure ang bansang Timor-Leste dahil sila po yata ang magho-host either this year or next year ng isang parang ASEAN summit. Kakatapos ng ASEAN summit sa sa Malaysia, pero parang sila ang magiging host ng summit na yan. So siguro
Baka alam mo na, hindi natin alam kung ano nangyari, pero noon matigas ang Timor-Leste, bigla sila lumambot. Well, siguro wala naman silang interest kay Congressman Arnie Tevez, kaya ayan. So, napauwi na dito si Arnie Tevez, and ako naman kasi personally, gusto ko na umuwi na siya dito kasi mas okay na din yan. Kasi the longer na wala siya dito, the longer na yung kaso na yan, hindi natatapos. You will have to deal with it whether you like it or not. Kasi whether it's political or not, you still have to deal with it. Ayun na nga. Alam naman natin na politika ito at alam naman natin na may katarantaduhang nangyari dyan sa probinsya na yan, and hindi ito si Arnie Tevez ang ako personally, opinion ko lang to. Huwag niyo akong pakinggan kasi wala naman akong kwenta. Hindi naman totoo mga pinagsasabi ko. Pero ang sinasabi ko lang, ito si Congressman Arnie, mukhang hindi niya talaga kayang gawin ito. Tsaka malabo Sobrang labo. Congressman siya, gobernador yung isa. Ba't mo papapatay yung gobernador? Di ba? Ang kalaban ng gobernador na digamo si Pride Henry Tevez. Di supposedly si Pride dapat yung primary suspect. Pero ito, si Arnie Tevez ang ginawa nilang primary suspect. Alam niyo kung bakit? Madami kasing nalalaman to sa Congress. Ito ang kauna-unahan. Si Arnie Tevez ang kauna-unahan na congressman na isiniwalat yung kabalbalan. Siya ang unang-unang whistleblower sa katarantaduan ni Saldico tsaka ni Romualdez. Totoo 'yun, no? Siya ang unang-unang nagsiwalat ng mga scam diyan sa Congress. Siya yung unang-unang nagsabi na pinaprioritize nila yung DPWH dahil nandoon ang corruption. Mas mababa yung budget ng Department of Education, which is bawal sa batas yun, si Congressman Arnie Tevez yun. Kaya talagang tatrabahuhin to dahil maraming nalalaman nito. Ngayon, umuwi siya dito sa Pilipinas, nangangarap siya na magkaroon siya ng fair trial, mga bossing, ng mas mabilis. Kasi alam mo ang mahirap dito, parang ganito din ang ginawa kasi kay Pastor Apollo Kibuloy, mga bossing Alam nila na sakit ng ulo si Arnie Tevez dahil sa dami ng nalalaman niya. Kaya mas maganda ikulong natin siya. Paanong gagawin natin para makulong siya? Lagyan natin siya ng no bail na kaso. Ganyan na ganyan din ang nangyari. Mga bossing kay Pastor Apollo Kibuloy. Iisa lang yung kanyang complainant. Tapos napakadaming mga irregularities doon sa testimonya noong nagsasampa sa kanya ng reklamo. Tapos ang kaso human trafficking na napakahirap patunayan. Dahil as I've said, isa nga lang ang nagre-reklamo, isa lang ang nagsampa ng kaso. Hindi ba? So, paano magkakaroon ng human trafficking doon? And besides, questionable pa nga yung human trafficking. 16 days na nandoon ng mga pulis sa KOJC ni walang kahit isa man lang na nakita sila nahalughog, nakausap o lumapit sa kanila na mayroong human trafficking sa kingdom. Parang ganun din ang ginawa nila dahil mahina yung mga kinakaso sa kanya, available yung ikinakaso sa kanila, dinagdagan ni Boying ng isa pa. Which is, yan, yung qualified human trafficking. No bail kasi yung qualified human trafficking. Enough para anong ginawa kay Arnie Tevez? Ginawa siyang terorista. Pangalawa, finreeze yung assets niya. Ganyan na ganyan din ang ginawa kay Pastor Apollo Kibuloy. Finreeze yung assets niya, pribadong tao. Walang kinikitang pera sa gobyerno. Walang pera ng gobyerno na nilustay. Pero finreeze yung assets. Saan ka makakita ng rape? Ang kaso, iisang tao, wala pang ebidensya, tapos naka-freeze yung assets.
So this is all political harassment. Lahat tayo alam this is political harassment. Plain and simple. What happened to General Bantag is political. Why? Oh, si General Bantag gusto nilang mawala sa landas nila para maibalik nila yung di umano. Oh, di umano maibalik yung mga dating tinanggal na ni Bantag at ni Pangulong Duterte diyan sa Bureau of Correction sa Muntinlupa. Oh, para matanggal na yung mga droga diyan. O ngayon tinanggal si Bantag, idinawit sa pagkamatay ni Percy Lapid na 4 days bago mamatay si Percy Lapid ang binabanatan niya si Boying Rimulya, tapos napakarami na binabanatan ni Percy Lapid si Bongbong Marcos. Kung lahat ng binanatan ni Percy Lapid inimbestigahan, ang tanong, naimbestigahan ba si Bongbong Marcos at saka si Boying Rimulya? Pagkatapos niyan, ano na nangyari? Hindi na nahuli si Bantag. Dito naman tayo kay Arnie Tevez. Ganon din ang ginawa nila. Tinanggal sa posisyon. Mantakin mo si Arnie Tevez nasa Amerika nagpapagamot. May nangyaring krimen sa Pilipinas. Tapos si Arnie Tevez daw ang may kasalanan. Yung mga nahuli nilang mga 10 testigo nila, yung mga bumaril di umano, lahat nag-recant na ng kanilang mga testimonya. Hindi ba? Lahat yun sila mga bossing, nag-recant na sila ng kanilang mga testimonya. Hindi ba si De Lima na-acquit siya dahil nag-recant yung mga ilang testigo doon sa kaso niya? Bakit ngayon nasa labas siya? Di ba? Binaliktad na ng Court of Appeals yung ruling na acquitted. Hindi ba? Bakit ngayon nasa labas pa rin yung kupal na yan? Di ba? Kaya yan ang ginawa kay Arnie Tevez. Ginamit pa kamo yung anti-terror law na dapat sana sa mga terorista. Nauna pang naging terorista si Arnie Tevez kesa doon sa mga makakaliwa, makabayan black. Mas nauna pang naging terorista si Tevez kesa kay Franz Castro na guilty sa child abuse dahil sa mga insurhensya na yan. Yung anti-terror bill na dapat ginagamit natin para talagang mahuli ang mga terorista sa Pilipinas, nadeklara na ng United Nations, ng European Union, ng Amerika na itong NPA, CPP-NPA terorista. Pero yung mga kakampi ng CPP-NPA, nasa kamara pa yung iba, hindi pa naman sila natatag as terorista. Samantalang itong si Arnie Tevez, terorista na. Hindi ba? Yung Mauti nga, hindi pa nadideklara na terorista. Pero siya, naging terorista na, kongresista pa. Saan ka makakita ng terorista? Nagbubudots-budots lang. Muntik nang gawin kay Pastor Apollo Kibuloy yan, mga bossing. Na siya, di ba meron sa kanyang angel of death na dinidikit-dikit sa kanya. Di ba na kesyo meron silang private army, may mga baril sila. Buti na lang matalino si Pastor. Ang ginawa ni Pastor, kahit legal naman, na kanya yung mga baril, ipinagsusuli niya. Para lang mawala yung, mawalan sila ng reason para maghagalugad sa kanyang mga property. Lahat ng mga rehistradong baril isinoli ni Pastor. Kasi nga, ang plano nila, lahat ng mga pwedeng gamitin kay Pastor Kibuloy para mapatahimik siya, gagawin nila. Isa na yung anti-terror bill. Kulang na lang gawin nilang terorista si Pastor
Oo, na kesyo napakadami daw baril, may private army, ganito ganyan. O gusto nilang gawing terorista para ano, ma-freeze yung assets. At saka mahuli nila kahit walang warrant of arrest. Kasi ganyan pagka na-tag ka as terrorist eh. Kapag ka ikaw ay tagged as terrorist, ano ka, pwede ka nang hulihin ng walang warrant of arrest. Diyan pa naman magaling si Torre. Yung manghuli ng laway lang ang puhunan. Ayan, di ba? So, ayan din, ganyan na ganyan yung ginagawa nila kay Pastor Apollo Kibuloy. Practice yan lahat. Kumbaga, nagsimula silang mambaboy sa sistema noong panahon ni Bantag, napunta kay Tebes hanggang sa ginawa na nila palapit ng palapit eh. Puros lahat konektado sa mga Duterte. Si Bantag, appointee ni Duterte. Si Tebes, medyo dikit at DDS din. Tas si Pastor, kaibigan, best friend ni Pangulong Duterte. Tumulong sa bayang Pilipinas. Sumunod, sino? Si Inday Sara na. Si Bongo, si Bato. Diba? So ganyan ang kinakaharap ng bayan nating Pilipinas, mga bossing. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuurungan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang sa harap ng kamera, walang halong